Bale, 5 araw na kaming walang biyahe ni tatay. Kay Lalamove. Ang tatay, oh. Dahil tayo. Hapon pa lang, naghahaponan na. Wala na akong vlog mga perds. Kaya gagawin ko ay magbablog tayo. Pero ang gagawin ko, akit tayo ng bubong mga perds. Mamaya sabihin ko sa inyo kung anong gagawin ko. Akit lang tayo dito. Dahil sa taas nga ng diesel ngayon mga pards, hindi namin bumibiyahe ni tatay. Hinihintay pa namin magtaas si Lalamove. Kaso mukhang hindi magtataas mga pards. Kumbaga yung apps natin sa Monday, updated na. Magiging ano na siya, auto-accept na. Kasi parang napansin niya, humina yung bumibiyahe. Marami na pending na booking. Wala nang kumukuha. Tsaka pinipili ng mga driver yung booking. Good day mga pards. Bale, 5 araw na kaming walang biyahe ni tatay. Kay Lalamove. Ang tatay, oh. Dahil tayo. Hapon pa lang, naghahaponan na. Alas 4 pa lang. Ako ko yung mga kapatwad dyan eh. Sabi, hindi kasama mo. Ako wala na pinuntahan. Hindi mga pards, kapon kasi may umarkila kay tatay. Nagatid siya ng billiard table. Diyan sa may Kawayan, Bulacan. Ako, mga nahanap. May lakad ako, umalis ako. Kaya si tatay lang ang nagatid. Siya lang mag-isa. Inarkila kasi yung sasakyan namin. Ayun nga mga pards, 5 araw namin walang biyahe ni tatay. Ang huling biyahe namin ay yung regular client namin no Martes. Tapos Wednesday, Thursday, Friday, Sabado, hindi na kami nakabiyahe ni tatay. Ngayon ay Linggo. Hindi pa tayo kikita, paano yun? Mula nung tumaas yung diesel ng 97 mga pards. Hindi na kami bumiyahe. Wala na akong vlog mga pards. Kaya gagawin ko ay magbablog tayo. Pero ang gagawin ko, akit tayo ng bubong mga pards. Mamaya sabihin ko sa inyo kung anong gagawin ko. Akit lang tayo dito. May secret lang si tatay dito eh. Oh, teka lang mga pards. Napansin nyo ba? Kung napansin nyo, oo, naka-jersey uniform na kami ni tatay. Gawang Ace King Apparel to mga pards. Kaya solid mga pards. Tignan nyo pagkakagawa, oh. Pwede kayo magpagawa sa kanila ng custom design nyo. Mga logo nyo, pwede nyo ipalagay dito mga pards. Pwede to sa mga tulad namin mga delivery driver para naka-uniforme kayo. Or mga rider, mga pards, yung mga grupo nyo sa pag-rides. Pwede kayo magpagawa ng jersey uniform nyo mga pards para habang nag-rides kayo ay pare-parehas kayo ng costume, di ba? Pwede rin to mga pards sa mga nag-team building para pagka nagpipicturan kayo, pare-parehas kayo ng uniform nyo, di ba? Kaya kung gusto nyo magpagawa ng ganitong ka-quality na jersey mga pards, dito na kayo sa Ace King Apparel mga pards. Meron silang Shopee, Lazada, at pwede rin kayong mag-PM sa may Facebook page nila para sa bulk order mga pards. Solid to mga pards. Maganda yung pagkakagawa, pagkaka-print, papa-custom kayo. Tapos, presko siya mga pards. Kaya maraming salamat Sir Nick Puentes sa pag-customize ng jersey uniform namin ni tatay. Siya nga pala mga pards, si Sir Nick Puentes, siya yung nag-customize nga nito. Tapos isa rin siyang YouTube vlogger ni Lalamove. Ang dala niya naman ay minivan wagon mga pards. Kaya i-subscribe nyo rin siya mga pards sa kanyang YouTube channel na Boomers. Ayan yung channel niya mga pards. Kaya Sir Nick Puentes, maraming salamat sa pa-uniform namin. Talaga namang excited si tatay suotin eh. Kahapon lang to dumating eh. Sinot na agad namin. Wala nang laba-laba. Diretso suot na. Straight from patahiyan. Kaya mga pards, pagpagawa na kayo sa Ace King Apparel mga pards. Meron silang shop sa may Taytay Rizal at main branch nila sa may Montalban Rizal. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pagawa na kayo ng uniform jersey natin mga pards. Andiyan na pala sa baba mga pards yung link ng Lazada, Shopee at Facebook page nila. Okay, kaya balik tayo sa video mga pards. Akit tayo ng bubong mga pards.
Dahil sa taas nga ng diesel ngayon mga pards, hindi namin bumibiyahin ni tatay. Hinihintay pa namin magtaas si Lalamove, kaso mukhang hindi magtataas mga pards. Ang gagawin ko mga pards, ito lang tayo sa may bubungan na yung mga pards para nakakalula. Mataas-taas din pala to. Ayan yung mga kapitbahay ko. Malalaki na pala yung mga bahay. Oh. Ngayon lang ulit ako nakakit dito. Susubukan ko lang itong paliparin tong drone ko kasi matagal-tagal na rin naka-stack sa bahay. Hindi nagagamit. Baka mamaya hindi na lumipad to mga pards. Medyo mainit pa. 4:30 ng hapon. Medyo mataas pa yung araw. Wala tayong masisilungan dito. Shoutout ko nga pala to mga pards. Oh. Minabasa ako rito, nakakatuwa eh. Ito, shoutout kay Captivating Dolphin 550. Sabi niya, good news mga rider. May listahan na sa mga mabibigyan ng ayuda. Pili lang talaga. Yun ang sabi niya. Ayan o, ayan yung mga listahan. Tapos, nung tinignan ko yung listahan mga pards, sinum ko kasi ang lilit ng mga niya eh, ng mga pangalan eh. Pag sinum mo, o tiya, songbook pala to mga pards. May helicopter po. Tinignan ko pa mga pards kasi nga sabi ko baka napasama yung pangalan ko. Ayun pala. Ano pala to? Listahan ng mga kanta. Yan, may mga number po. Yeah, loko to ah. Nadali rin ako nito ah. Ayun nga mga pards, hindi na ako nakabiyahe kay Lalamove. Hinihintay ko nga magtaas. Kaso imbis na itaas niya, gumawa si Lalamove ng paraan kung paano makukuha yung mga booking niya kasi nga gawa ng, di ba mula nung tumaas, konti na lang yung bumibiyahe. Sa 100%, parang 25% na lang yung bumibiyahe sa kanya. Linggo ngayon, bukas 23, Monday. Sa 23 mga pards, nakaisip si Lalamove na mag-auto-accept ng booking mga pards. Kumbaga yung apps natin sa Monday, updated na. Magiging na siya, auto-accept na. Kasi parang napansin niya, humina yung bumibiyahe. Marami na pending na booking. Wala nang kumukuha. Tsaka pinipili ng mga driver yung booking. Kung ano lang yung may mga tip, tsaka mataas na pamasahe. Yun ang kinukuha ng mga driver. Kaya nakaisip si Lalamove sa sa mga 4 wheels lang to. Sa 2 wheels motorcycle, wala pang update. May auto-accept na nga daw. Ayun ang latest update niya sa Monday. Nakaisip siya ng paraan para, di ba, hindi mapending yung booking. Pag open mo ng apps mo, kusa nang papasok sa iyo yung booking. Ang sabi, ang sabi daw 3 km pababa ang pwedeng makakuha. Pag nandun ka sa radio ng 3 km, malapit ka dun mga pards, mapupunta sa iyo yung booking. Inuna niya yung sarili niya. Imbis na unahin niya yung mga driver niya para bumiyahe, taasan niya na kahit na pansamantala lang, di ba? Ibalik niya ulit pagka mababa na ulit yung diesel ng sa mga gasolinahan. Testing ko lang to mga pards kasi itong drone natin, di na natin nagagamit eh. Mamaya stack up na siya. Okay sana yun, yung auto-accept na yun mga pards, kung inuna niyang itaas muna yung pamasahe ni Lalamove. At least, di ba, kahit napasukan ka ng pasukan ng booking, at least maganda-ganda yung pamasahe mo. Hindi ka manghihinayang na nakakuha ka ng booking. Kasi yung auto-accept na magiging problema nun mga pards. Pag nakakuha ka ng mga scam na booking, yung mga paabono ng 4,500, pagkatapos may tip na 1,000, ganun kadalasan yung mga scammer eh. Pag na-accept mo yun, ipapakancel natin syempre. Dahil naman di natin pwede kuhanin yung scam nga eh, di ba? Pagkatapos naman, pooling booking yung pumasok sa atin, tapos puno, di papakancel mo na naman yun, di ba? Yung mga aberya ba na booking, tapos malayo, papunta kunwari ng Bicol, ang pamasahe 3,500 lang. Ikaw, bibiyahin mo ba yun? Syempre, ipapakancel din natin yun, di ba? Kaya mangyayari ng mga pards, bababa ng bababa yung account natin, kaka-cancel natin hanggang sa masuspindi tayo, di ba? Dahil lang pa yun ng pagkakasuspindi natin eh. Dahil nga, bababa yung pamasahe, mataas yung diesel. Alam bang ibibiyahin natin, di ba? Hindi na tayo makakapili, kumbaga. Pag book ni client, diretso pasok sa apps natin yun. Wala lang tip. Hindi na magtitip si client gawa ng nakuha na yung booking. Eh pagka nakapending kasi dyan, nakakaisip si client na mag-tip. Eh walang kumukuha ah. Dagdagan ko ka ng 100. Eh wala pa rin kumukuha. Dagdagan ko pa ng 100, bali 200 na. Oh. Saka kukuha ng driver yun. Kasi medyo maganda rin pamasahe, di ba? Kaya sana man lang, tinasa muna ni Lalamove sa kahit na 380 ang base fare. Tapos 25 per kilometer, di ba? At least kahit na mag-auto-accept siya, okay lang. Okay, paliparan natin ng drone ang lugar ko mga pards nang makita natin mula dito sa taas. Nako, puro bulok na pala yung yero namin kasi 19 kopong-kopong pa yung mga yan. Mula dito, makikita nyo yung mahabang kulay puti na building na yan. Yan ang SM Novaliches mga pards. At kung aabanti ka pa at dederecho ka pa ng konti, ay mararating naman natin ang kalsada ng Quirino Highway. Sa may bandang RP na yan mga pards. Yan ang pinakadulo ng Barangay Gulod, yung RP. At susundan naman ng Barangay San Bartolome. At kapag pinihit pa natin ang ating camera papunta sa
kanan ay matatanaw na natin ang entrance ng SM Novaliches. Para sa kaalaman nyo lang, ang SM Novaliches ay dating Girl Scout of the Philippines. Diyan sila madalas nagka-camping mga pards kasi yung lugar na yan ay magubat pa dati, puro puno. Bago siya tinayuan ng SM Mall. Pagkatapos mula sa may SM ay ikutin pa natin pa kanan ng ating camera at matatanaw na natin ang tower ng TV5 mga pards. Naabutan ko pa yan nung ginagawa yan. Nakala ko nga dati scientist laboratory na yung ginagawa dyan eh. Ayun, hindi pala. Kasi bata pa ako nung parang elementary pa lang ako nung ginagawa yan eh. Mula rito sa may SM Novaliches ay baybayin pa natin ang kalsada ng Quirino Highway papuntang bayan. At sa bandang kaliwa ay may mapapansin kayong crater. Binagsakan kasi ng bulalakaw yan nung araw mga pards. At pinag-aaralan pa ng mga scientists hanggang ngayon. Siyempre joke lang yun, baka isipin nyo nagbibiro ako eh. Yan ang dating sikat na Uniwide Warehouse Club na nagsara na mga pards dati pa. Sabi nga nila tatayuan nga daw yan ng Robinsons Mall at ng Ayala Malls. Pero hanggang ngayon wala pa rin eh. Sabi-sabi lang naman yun. At pag inikot ulit natin yung camera natin papuntang kanan mga pards ay matatanaw na natin ang bagong tayong Fly Ace Warehouse. At kung sawakan na kay Lalamove, pwede mong i-apply yung L300 nyo dyan mga pards. Pero wag nyo kong tatanungin kung paano. Kung ako nga hindi nakapasok eh, kayo pa kaya? Nadadaanan ko lang tuwing gabi na maraming nakapila dyan na L300 na meron LTFRB mga pards. Baybayin pa natin ulit yung kalsada ng Quirino Highway. Makikita nyo dyan sa bandang baba ko yung kulay puti at dilaw na building. Yan ang bagong tayong Rapid Auto Service at katabi niya yung bagong-bago rin na bukas na Dunkin Donut. Maraming bago dito eh. Ako na lang yung luma. Pero kahit luma na tayo, hindi maluluma yung pagmamahal ko sa misis ko. Nakasing mahal ng pagmahal ng diesel at gasolina. May hugot pa eh, no? Diretsuin pa natin ang Quirino Highway at sa gawing kaliwa ay mapapansin nyo ang bagong tayong Jollibee na dating Caltex gasoline station at katabi niya yung Mercury Drug na dati namang McDonald's. Sayang hindi na pang-abot ang McDo at Jollibee dito. McDolibee sana. Ikutin ulit natin ang ating camera. Meron ever ka makikita dyan, tapos bangko at ang bagong tayong Mini Pure Gold sa kanto ng Nitang Avenue. Umaasenso na talaga ang barangay Gulod. Marami na nagtatayo ng mga bagong establishmento. Ngayon, baybayin ulit natin ang Quirino Highway papuntang bayan. Paglagpas nyo ng Porisil Subdivision ay mararating nyo sa bandang kanan ang Rosa L. Susano Elementary School na dating Novaliches Elementary School. Pagmamay-ari kasi ng pamilya Susano ang kinatitirikan ng lupa ng eskwelahan. At si dating Congresswoman Rosa L. Susano ang laging nagbo-volunteer na mga kagamitan ng eskwelahan. Pinalaki, pinaganda at pinadami ang classroom. Kaya hinango sa pangalan ni dating Congresswoman Rosa L. Susano ang Rosa L. Susano Elementary School. Sabi ko sa inyo eh, luma na ako dito eh. Kaya marami akong alam. Pagtapos ng eskwelahan ay ang tulay ng Tulyahan River. Ayan ang pagitan ng Barangay Gulod at ng Barangay Nova Proper. Bago ka tumawid ng tulay, Barangay Gulod. Pagtawid mo ng tulay, yan na ang Nova Proper. Ngayon ay baybayin naman natin ang Tulyahan River. Sa ilog na yan, dyan lumalabas yung mga ewan ko kung mga lumalabas mga pards. At kung babangkain mo nga yan mga pards, ang dulo nyan ay sa may Nabotas, dun sa may Centennial Park, dulo ng Road 10 sa may Nabotas. Tapos diretsohin natin to. Mararating naman natin ang Holy Family Parish ng Villarreal Gulod mga pards. O ngayon, diretso pa tayo. Nakikita niyo yung kondo na mataas na yan? Oo, ayan. Hindi ako nakatira dyan mga pards. Wala akong pambayad niyan. Dito lang ako nakatira mga pards para libre lang. Okay, tapos na tayo magpalipad mga pards. Baba na tayo. Mula rito sa may bubungan namin. Ito yung view namin mga pards. Mga kabayan sa amin. Nandun yung TV5 ayun oh. Tsaka yung SM. Ayun naman yung kondo. Kaya bababa na ako. Mainit mga pards ah. Parang sunog yata ako ah. Yung mga yero namin, mga luma na to mga pards. Nung araw na yero pa to, hindi pa rin napapalitan. Yung mga nabulok lang, ito napalitan na. Mga bago na yan. Ito yung mga luma, yung mga dati pa. 19 kopong-kopong pa yung mga bubungan na yan. Ngayon, balik natin yung yung harang.
Ayun na, nakuha ako ng video na. Ganda na pala sa taas na. Ang dami ng mga building na kapitbahay natin. Sa Marcos, 125 Suspendido ang face-to-face. Sa Martes na 120 na. na. Ngayon, 100 pa lang. Bukas, Lunes, coding natin. Hindi tayo makabiyahe. Martes tayo bibiyahe. Sakto, 120 na. Nakikinig sila ng balita mga pards. Nanonood si nanay. Updated dyan sa balita tungkol sa diesel. Ayun, ayuda oh. Sana may ayuda tayo. Ay, ano pa lang, MC Taxi pa lang, tsaka delivery rider pa lang. Delivery rider, pwede ah. Di ba delivery kayo? Rider eh, motor yun eh. Motor. Kita-kita na tayo mga parts sa susunod na vlog ko. Bibiyahin naman kami ng Lalamove. Testing namin sa Martes kung may masasobra pa kami kahit papaano. Alam nyo naman yung diesel mataas na. Sabi pa nga 120 na raw per liter, di ba? Ayun lang mga parts. Kita-kita na lang tayo ha. Sige, maraming salamat.